Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito. At mainit na naman itong ating tatalakayin, mga kaibigan. Tatlong vlogger na sumusuporta sa mga wanted person. Katulad ho ni General Bantag at nitong terorista na si Arnie Tevez. Sino itong tatlong vlogger na ito? Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaaniyahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na! Samahan niyo po ako, mga kaibigan. Pero sir, si General Bantag, wala na talaga siyang paramdam. Kasi di ba dati may sinasabi, gusto raw? Nung isang araw siya po na-interview ng mga ilang vlogger, nung sa linggo yata yun, tuloy sa links. At ngayon po ay aming pong pinaghahandaan ng complaint ang mga vlogger na nag-interview sa kanya for contempt of court. Kasi hindi bawal po yan. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi po dapat binibigyan ng ganung salita. At ito po ay pamapastos sa korte sa proseso po ng batas. Anong tawag? Contempt of court? Contempt of court, obstruction of justice. Paano ba yun, sir, sa judiciary? Pero contempt of court yan. Hindi sa judiciary. Contempt of court yan. Contempt of court. Parang binabasos mo yung korte. Sinabi na ng korte na hampulin nyo to, hanapin nyo to, isupon nyo to. Kahit ikaw ay mamamayan na regular, hulihin mo to. At kukunin siya ng batas. Kasi it's an arrest. Pero, di ba? Yun ang ibig sabihin ng warrant of arrest ko. Kahit regular person ka, pwede mo hulihin. Kaya kung ikaw yung vlog, regular person ka, pag ito ay tinulukan mo, eh parang sinuwi mo. Aiding na ba yung ganun, sir? Aiding na yun? Aiding na yun, oo. Kung din siya, pumapastos yun. Baka sinasabi mo, mali ba yung korte? Mali ba yung sinabi ng korte? Like kami, sir, kasi, in our Local vloggers mo yun sa day. meron kami tinatawag. Hindi, wanted na to eh. May court order na for their arrest. Like, kung kami, sir, and legitimate na we could be sued. It's possible. Yes. Wanted person na eh. Di ba sinasabi ng korte, hulihin natin ito. Hulihin ito. All agents of the law. Diba? You hereby order to arrest. Yun na nga, vloggers, eh. Ay, sorry. So, paano pa rin sa yung Gusto nga nasa kasi pag-court physically. act on this? Parang ganun. Hindi ka sa prosecutor. It's just contempt charge. In court yan, sa court na mismo yan. We're not charging filing charges. It's just the court acting on it. We're just informing the court of when this happened, how it happened, and the record of what happened. Pero sir, dun sa interview, meron po ba kayong nakuha? Over na court yan, hindi kami yan. Pero kung tatanungin nyo sa amin ang consequence, yun ang consequence. How would we say that, sir? Pardon No. How do you say it? Yeah, When somebody aids and abets a felon wanted by the court to be arrested, then it is an affront to the court. Is it Like correct? to thumb your nose at the court. Is it correct to say DOJ would file a manifestation? No, we will just, probably, we will let it be known. Maybe a manifestation will suffice. Okay. Sir, may nakuha tayong information from that interview kung nasaan sila. Wala. Wala naman kayo. Pero alam niyo Pero naman. nasa public record naman yung interview nila eh. Nandun pa eh. Ayaw. Nakapost pa lang ngayon, di ba? So continuing contempt of court yun. Oh, that really can take down. Ay, bakit yan? Interesting. You're thumbing your nose at the court. Anong parang sinasabi sa korte? Gusto ko yung freedom of the press. Iba po yung korte. Wala po yun. Ang Supreme Court niya, mga abogado lang, magsalita ng masama sa social media. I-destroy. Ano ba yan? Live case yan. It's a live case. Thank you for that. Okay? Okay. Salamat!
Okay, alright. Yan po mga kaibigan at malinaw. Malinaw na sinabi diyan ng ating DOJ Secretary Boying Remulla na mayroon 3 na vlogger na makakasuhan ng contempt of court. Nako, matindi to. Ano ang dahilan? Ay maliwanag din po ang sinabi diyan ng ating DOJ Secretary. Ang dahilan, ang pag-interview dito sa nagtatago din na wanted ng batas na si General Bantag. Ito po ay lesson learned. Hindi lang po ito kay General Bantag. Kasama rin po dito kung sino man ang sumusuporta at magkaroon po ng pagkakataon dito po kay Yarny Tibes. Yang pahayag po na yan na napanood nyo ay press conference na sariwa pa ni Boying Remulla, ang ating DOJ Secretary. Nako po, ay hindi ko kilala to Ay ako po ay honest sa inyo. Sapagkat tayo'y abala, marami nating pinagkakabalahan. Kahit gusto man nating panoorin po itong pag-interview kay General Bantag, ay hindi po natin magawa mga kaibigan. Kaya't hindi ko nga alam na mayroong ganong pangyayari. Nagpag-interview sa isang pugante, nagtatago sa batas na ito si General Bantag. At yun nga, ito ang nangyari. Kakasuhan ho. At pinaghahanda na. Mismo sinabi ng ating DOJ Secretary na si Boying Remulla, pinaghahanda na para makasuhan itong mga vlogger na ito. Talagang sabi ko nga ay ang lahat ho ay may hangganan mga kaibigan. At kahit tayo sa pagbablog ay wala tayong grupo at isang independent ho tayo, ay ambus natin ay ang Panginoon Diyos. Bata isipin po natin, kahit wala tayong boss na katulad nating kapwa-tao, ay nandun pa rin po yung respeto sa ating justice system. At ang ibig ko pong sabihin ay lulugar lang po tayo kung saan dapat lumugar bilang isang maliit na vlogger. But bago tayo magdire-diretso mga kaibigan, katulad nga po ng nasabi ko, ay hindi ko po kilala itong mga vlogger na ito na sumusuporta sa mga wanted na tao. Ay pwede po bang tulungan nyo ako, mga mahal kong taga-subaybay, mahal kong netizen, kung pwede lang ho, pakicomment nyo ang mga pangalan diyan ng mga vlogger na ito. 3 ang nasabihan ho diyan ng ating DOJ Secretary Boying Remulla. Ay kung pwede ho, ay pakicomment ang pangalan diyan sa comment section. At nasa ganun po'y mapalakpakan po natin. Palakpakan! Ay, marami na naman na magagalit sa atin ito. Kasi tayo ay pumapalakpak. Bakit marami ang nagagalit sa atin ng mga kampo nila? Lalo na itong mga kampo ng vlogger nila na taga-subaybay. Kung bakit tayo daw ay pumapalakpak, ay palakpakan! Ay, nasa na kaya itong mga nananaginip ng gising? Hindi na ito yung nakakanta natin na mga theme song nila. Ay, ito nga, patuloy tayo dito sa kaso na to. Ito sana ho, ay maging silbing aral to. Hindi lang po sa kanilang 3 na handa pong kasuhan ng gobyerno. Ay, kahit po sa akin, kahit po sa mga kasamahan kong vlogger, lalong-lalo na po, yung nagsisimula pa lang, ay wag po tayong padalos-dalos. At isipin din po natin at magkaroon po tayo ng pagsasaliksik kung ano ang dapat nating gawin. At nasa ganun po, hindi tayo makapambastos ng ating kapwa. Hindi tayo makapambastos ng batas ng Pilipinas. At higit sa lahat, matuto po tayong sumunod kung ano ang dapat nating gawin bilang isang maliit na vlogger. Hindi po ako nagmamalinis
mga kaibigan. Katulad po niyan, isang silbing aral din po yan para sa akin. Nakapupulutan ko po ng aral na hindi ko dapat tularan ang mga ganyang vlogger sapagkat yan po ay lumalabag sa batas. Ay kahit nga abogado bawal nga hong ika nga po talakayin ang mga bawat isyo, lalong-lalo na po kapag ay ang kinakausap mo ay isang wanted. How come na tayo ay isang vlogger? Nakatulad kong isang maliit. Wala po akong karapatan, mga kaibigan, na ika nga po'y kausapin yan dahil isang wanted. But sila ho ay taos puso na may karapatan sila na ika nga po'y kausapin, interviewin ang isang vlogger na wanted. Hindi lang po ito patungkol na dito po kay General Bantag. Patungkol din po ito kay Yarny Tevez. At patungkol po sa lahat na wanted na silbing aral po dito, silbing paalaala sa ating mga vlogger na hindi po pwedeng interviewin sapagkat magkakaroon po tayo ng paglabag sa batas, mga kaibigan. Katulad po niyan, nasampulan ang tatlo. Tatlo, hindi ko nga kilala to Marami nagpapaalam ho. Marami nagpapaabot ng impormasyon. 1 week ago, ay hindi ko nga, nga po binibigyan ng diin sapagkat kagustuhan nila yon, mga kaibigan. At hindi ko pwedeng pigilan sila sa kanilang kagustuhan. At wala po akong interes pag mga ganong style na nga po interview. Lalong-lalo na, ang naisip ko doon ay wanted. I-interviewin. Dahil unang-una, kung mayroon tayo na nga po'y kaunting pagsusuri, bilang isang Filipino citizen, ay uulitin ko na lang yung sinabi ng ni Boyeng Remulla. Huwag na po yung sarili kong pagsasaliksik. Ayon po dito kay DOJ Secretary Boyeng Remulla na kahit tayo ordinaryong tao bilang isang Filipino citizen ay mayroon po tayo tinatawag na citizen arrest, mga kaibigan. At kahit ano pong gawin mo, kaibigan mo, at nakita mo pong wanted niyan, at mayroon pong kaukulan na warrant of arrest, ang sinasad nga po ay yung tinatawag na citizen arrest. Hindi po pwede tayong sumuporta sa mga wanted na tao. That's why, hindi lang po mga kaibigan natin, hindi lang taong bayan ang nakapansin po dito sa nga po pag-interview na ito. Dahil katulad nga po ng nasabi ko, ilang buwan, ilang linggo na pong kalat na kalat sa social media, ay yun nga po, marami ho ang nagpuputok ang butse na bakit in-interview ay isang wanted. At meron pa nga nananawagan sa mga comment section diyan po sa aking upload na kung bakit daw ho hindi binibigyan ng atensyon, hindi binibigyan ng kaukulang pagtatalakay ng gobyerno kung ano ang sagot sa mga ganong style ng mga vlogger. But ito ho, doon sa mga nagkukommentong yon, at ito ay laban ng mga netizen na kumukontra ho sa mga vlogger na ito. Ito na po ang sagot sa mga pinaglalaban nyo. Sinagot na po at binigyan ng aksyon ng ating DOJ. Nahanda na po sila. Hindi ho magpapakalat ng fake news yan. Nahanda na sila sapagkat dignidad ang nakataya sa kanilang nga po'y profesyon. Maliwanag, inuulit niya. Handa na sila na nga po'y kasuhan itong tatlong vlogger na ito ng contempt of court dahil lumabag sila sa pag-interview dito kay General Bantag, mga kaibigan. At kabang-abang po yan. Sana ho ay maging silbing aral ito, hindi lang po sa ating lahat. Sa akin, inuulit ko sa akin, magsilbing aral din po. Dahil sa mga ganito po na mga aksyon ng ating gobyerno ay nagkakaroon po tayo ng
napupulot na mga aral kung ano ang dapat nating gawin. Dahil inuulit ko po, kahit ako po ay walang alam, mga kaibigan. Nagkakaroon lang po tayo ng mga kaalaman dahil sa mga abogado na dekampanilya na nagbibigay po ng kanilang opinyon at siyempre, dadagdagan po natin ito ng kaunting ikangahoy po pagsasaliksik. Kaya't nararagdagan po natin ang aking kaalaman. Ha? Talagang matindi. Muli po inuulit ko ha. Tulungan nyo ako. Hindi ko kilala itong mga vlogger na ito eh. Paki-comment lang po diyan sa comment section kung sino itong 3 vlogger na dapat natin palakpakan na ika nga po kakasuhan ng ating DOJ Secretary dahil lumabag po sa tinatawag na pag-interview dito kay General Bantag. Okay, nandiyan na po tayo malinaw ha. Binigyan po natin ng kaunting padaan mga kaibigan. Ang tanong, vlogger lang ba ang dapat kasuhan? Ay nagtatanong po ako dahil hindi ko alam mga kaibigan. Nandito na rin tayo. Talakayin na rin po natin ito. Itong pangyayari dito kay Pacquiao. Sapagkat maliwanag po diyan sinasabi ng ating DOJ Secretary na kahit sino pa man ordinaryong tao, kapag mayroon ka pong alam na may warrant of arrest ang iyong kaharap, ay pwede yung arestuhin. Ay maraming paraan yan. Ayon sa ating pagsaliksik, kung hindi mo kayang arestuhin, na ika nga po sa sarili mo lang, sapagkat manlalaban, di ba? Ay pwede pong karugtun dyan. In connection, ay pwede kang tumawag sa mga kinaukulan upang sa ganun po ay magpatulong ka ng pag-aresto. Bakit ko po naulitan ito? Ako po ay nagbibigay laman ng linaw. Ito bang pagyakap ni Arnie Tevez at ni Manny Pacquiao at pagsalubong sa airport, ito po ba ay pasok diyan sa sinasabi ng ating DOJ Secretary na citizen arrest? Pwedeng arestuhin ni Manny Pacquiao itong si Arnie Tevez. Ang tanong ko po, yung po ba ay pasok sa sinasabi na citizen arrest? Sapagkat hindi naman pipidin sabihin, ayon po sa ating pagsusuri, hindi naman pipidin sabihin na hindi alam ni Pacquiao na ito si Arnie Tevez ay walang warrant of arrest. O baka hindi niya alam, mga kaibigan. I-comment nyo po diyan mga mahal kong netizen. Naniniwala po ba kayo dito sa ika nga po hindi alam ni Pacquiao na walang warrant of arrest itong si Arnie Tevez? Ay imposible naman, di ba? Kasi baka ang ikatuwiran dito ni Pacquiao ay hindi niya alam na may warrant of arrest. Hindi ko sinasabi na talagang sinabi niya yun. Baka lang. Fair po tayo dito eh. Sapagkat dapat ho, ang punto de vista ko dito ay para maging fair tayo. May vlogger na kasuhan, dapat pantay-pantay naman ho tayo, mga kaibigan. Ganyan po, dapat pantay-pantay. Kung may vlogger na makakasuhan, dapat kasuhan din po, mahirap man o mayaman. Ang sino man magkukop, sumuporta dito kay Arnie Tevez na nagtatago din sa batas na alam po natin, tinag ng isang terorista at isang wanted sa batas. Ang tanong, muli, sa palagay nyo mga kaibigan, ulitin ko, pagyayakapan, pagsalubong, yung ba ay pasok doon sa sinasabing citizen arrest, mga kaibigan? Yung ba ay pwedeng arestuhin ni Pacquiao, si Arnie Tevez? Bakit hindi ginawa ni Manny Pacquiao? Ano ang kahihinat na nito? Ano ang paliwanag ng DOJ? Yan po ang kabang-abang. Hindi ko po kayang sagutin yan. Kaya't nag-iiwan po ako ng katanungan. Bakit hindi inaresto ni Manny Pacquiao itong si Arnie Tevez kung mayroon po tayong tinatawag na citizen arrest, mga kaibigan? Sana ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Yan ang malaking big question. Gusto po natin fair tayo, di ba? Maging fair tayo, mahirap at mayaman. Boksingero ka man o hindi,
vlogger ka man o hindi, pag nagkasala ka, dapat kasuhan kung papasok ka, kung nagkasala ka sa batas, mga kaibigan. Ha? Okay, shoutout muna tayo mga kaibigan. At heto, at importanteng mahalaga dito sa ating mga nagbibigay ng public opinion ng mga shoutout, dahil ito po ay kung wala po kayo ay wala rin po itong maliit ko na YouTube channel. Buhat naman kay Gerald Ruas, ha? Masugid din nating taga-subaybay ito. Shoutout sa iyo, Gerald Ruas. Si Randy, matindi pa sa sikat ng araw. Obvious na obvious po magkaibigan sila, tapos magkukuntakan na magkita sila, matalik po sila na magkaibigan. Talagang ayaw magpaawat ang ating mga nagkukomento, di ba? Hindi sila naniniwala na wala silang ugnayan between Arnie Tevez at ika nga po Pacquiao bago pumunta diyan po sa Timor-Leste. Maraming salamat, Gerald Ruas. At syempre, nasa na tayo? Dapat dito. Bismarck Tapalya. Bismarck Tapalya, shout out at maraming salamat. Dapat hindi konsintihin ng Timor-Leste government ang pagterorista ni Tevez. This man will make more trouble. Ayan. Maraming salamat, Bismarck Tapalya. Ito yung masugid din natin taga-subaybay. Itong si BRG Cab, shout out at maraming salamat. Kuya Ante, Monday sa Idol. Okay, alright. Talagang magkasanggat TV Pacquiao. Kaya matik like and subscribe. I-click na rin ang notification bell. Maraming salamat sa iyong suporta, BRG Cabs. Ito pa ha. Buhat kay Mariel Prancel. Wow, bravo. Shoutout sa iyo, Mariel Prancel. Yan po muna mga kaibigan ang ating shoutout opinion na napagbigyan. Wala na po tayong oras ha. At pasensya na po, sa susunod po natin vlog ay baka sakali pong mabasa ang inyong mga pangalan at public opinion. Abangan po, mayroon na po tayong latest update din na galing po sa DOJ tungkol po dito sa pag-aresto ni Arnie Tevez. But tipid ho sila tipid ho ang kanilang binitawan. But kahit pa paano, alam nyo ho, kumukuha tayo lagi ng update ay galing po sa DOJ. Dahil sila po ang humahawak nito At ang CIDJ ay meron po silang mga ikangay combined diyan. Kaya diyan po ang reliable nating ikangay makatutuhan na nagagaling na update. At siyempre, sa malaking istasyon ho, na ang kinukuha rin po nila na mga balita ay galing sa DOJ. Basta't sa madalit salita, may batayan po tayo pag nag-update. Okay, sana po naunawaan nyo. At dito sa ating pagtatalakay, kapupulutan po natin ng aral ito, lalong-lalo na po kami na maliit na vlogger, na kami po ay dapat hindi rin abusuhin kung ano man ang dapat gawin. At may hangganan po kami kung saan lang po kami lulugar bilang isang maliit na vlogger. At nasa ganun po, hindi po namin malabag, maapakan ang kapwa-tao at sino man, at siyempre unang-una ang justice system ng Pilipinas dapat pong igalang natin. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Pagpalain po tayo at palakpakan!